Sabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, may pinapagawa raw na bahay sa Forbes Park. Ang ngayon ay nagtatago, fugitive from justice na si Saldico, may pinapagawa daw na bahay na mayroong 5 stories na na basement. Alam niyo kung anong gagawin? Hindi raw simpleng parking. Basement para pag-imbakan ng mga pera. Grabe, ano? Itong sinabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon kay John Vic Rimulya, may nakuha silang information. Nakita mismo nila, nag-submit kumuha umano ng permit si Saldico. Kumuha ng building permit, construction permit sa LGU, sa local government unit ng Makati City. Kumuha sila ng permit para magpatayo ng bahay doon sa Forbes Park, yung bahay ni Saldico doon. At ang gagawin, based doon sa plano, mayroong 5 stories. 5 na stories, pababa, basement. Hindi pataas, pababa. Usually, pag nagpagawa ka ng basement, sa ilalim ng bahay, parking yun. Basement parking. Maraming ganyan dyan sa Forbes Park. Para bawal kasing mag-park doon sa kalsada sa labas. Kung may mga bisita, doon ka sa loob. Paano kung may okasyon ka, may event ka? Maraming sasakyan. So nagpapagawa ng basement parking. Parang sa mall. Pero ito, sabi ni SILG Rimulya, ni John Vic Rimulya, itong basement parking na ito, hindi para sa parking. 5 stories daw. 5 palapag pababa. Yung plano sanang ipagawa ni Saldico. Ang gamit, staka ng pera, imbaka ng pera. Grabe, ano? Parang maglalagay ng mga bolt sa loob. Grabe. Nakahanda na sana pala si Akala siguro ni Saldico wala nang katapusan ang kanilang sindikato. Ang iniisip ni Saldico, matagal pa to. Marami pa tayong perang makukuha sa gobyerno. Hindi naman nila idideposito sa bangko. Ayaw nila, matitrace yan. So ang gagawin nila, yun na nga, i-stack sana doon sa bahay. Ayon yan kay SILG Rimulya, John Vic. Kasi daw yung plano ng bahay na pinapakonstruct ni Saldico doon sa Forbes Park, yung planong sinubmit sa Makati local government ay ganun ang nakalagay sa plano. Mayroong basement paibaba. 6 na stories yun. Matindi, Imagine niyo sana kung hindi na-expose kaagad itong hindi nga pala kaagad tumagal ng ilang taon din Ubos sana ang pera natin. Ubos sana ang pera ng bayan. Talagang matindi yung kanilang mga design. Naiisip na nila yan kung saan itatago. At ang pinag-iisipan, doon mismo sa bahay niya sa Forbes Park. Parang ang mangyayari, di ba yung mga nagdadala sa kanya ng mga mali-malitang pera, yung galing sa Bulacan, yung galing ayon sa mga affidavit ng ginawa, dinideliver kay Saldico yung mga kickbacks. Yung galing sa Bulacan, dinideliver nila Bryce Hernandez at sa kanila Alcantara. Yung galing naman sa Benguet, Cordillera, galing kay Congressman Eric Yap, nag-deliver din umano ng ilang maleta yun, pera kay Saldico. So parang ang gamit, yung bahay niya sa Valle Verde sa Pasig City, doon dinadala. Pero pagkagaling doon, siguro i-stack niya na doon na sa bahay niya sa Forbes Park. At dahil napakaraming pera ang inaasahang i-stack doon, yun, 5 stories na ang ipapagawa. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Bagamat dininay kaagad ito ng abogado ni Saldico. Sabi ng abogado ni Saldico, walang ganyan.
Hindi totoo yan. Yung split type daw na basement ay parking talaga yun. Pero hindi daw 5 stories. Oh, yun ang sabi ni Attorney Rondain, Roy Rondain, yung abogado ni Saldico. Ay siyempre, i-deny nila yan. Pero sabi naman ni John Vic Rimulya, may matibay silang ebidensya. Hawak nila ang mga ebidensya na yan na magpapagawa sana ng ano ng 5 stories na basement, istaka ng pera. Ngayon, ang hamon pa ni ano, kasi may binabanggit pang napakarami daw pera si Saldico na inano sa Bitcoin. Ang hamon ni Attorney Rondain, o sige, pag mapatunayan mong mayroon nga, sa'yo na yung pera na eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Ang dapat kasing gawin ng gobyerno nila John Vic Rimulya, gamitin na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Pabalikin na dito si Saldico para lumabas talaga yung mga katotohanan diyan. Lahat naman yan, lagi namang magdidinay yan. Lagi namang magdidinay yan. Oh. Pero kapag nandito na yan, ayan, mapipilitan siyang magsalita kung ano ba talaga. Pero ano't ano man, ano, sabihin pa nating hindi 5 stories yan. Pero talaga namang kung hindi kaagad na-expose itong mga ginagawang ito nila Saldico, eh grabe. Grabe ang nangyari sana sa bansa natin. Ngayon pa lang makikita natin yan. Yung mga nasa baba na yan, yung sila Bryce Hernandez, sila sa Alcantara, pero tingnan nyo, ang sinasauli nilang pera ngayon. 110 million unang sinauli ni Alcantara, sumunod ay 71 million, may susunod pa daw. Huhustuhin daw na 300 million. Imagine nyo, 300 million sa kanila, ano na lang yun Sila Alcantara yan, saka sila Bryce Hernandez, ay di lalo na sila Saldico. Lalo na yung mga yung mga nasa taas, yung mga senador. Grabe. Kaya sinong magsasabing walang pera ang ating bayan? Mayaman ang Pilipinas. Kaya lang, inuubos ng mga kurap ang pera ng bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.